Sinasabi sa Proverbs 15 verse 10, correction is previous unto him that forsaketh the way, and he that hateth reproof shall die. So, ibig sabihin nun, kailangan natin baguhin din natin ang sarili natin kung may pagkakataon tayo na mag-repent tayo. Kasi kung hindi natin yan gagawin, talaga si Lord magagalit talaga. At siya na mismo ang gagawa ng bagay na harapin natin ang consequences sa mga bagay na ginawa natin na hindi maganda. Yun talaga naman kasi tayo, napakapasaway talaga natin, no? Kung minsan kasi, hindi tayo naghihingi ng advice or maybe pinagsabihan naman tayo ng nakakatanda kung ano yung tama, pero talaga matigas din kung minsan ang ulo natin. Or maybe naman, alam naman natin kung ano yung tama at mali, pero gagawin natin. Pipiliin natin paggawa ng mali kasi nga, yun ang sinasabing kapit sa patalim. Usually guys, ang nakakagawa talaga ng mali, yun yung mga taong walang takot sa Panginoon or sinasabing kapit sa patalim, kaya napapahamak din sa patalim ang kanilang buhay. Sa sobrang kahirapan, kaya kailangan natin kumapit sa patalim. Pero mabuti na lang guys ako, hindi ako basta-basta kakapit sa patalim kasi nga matalim na nga yan, nakakatakot kaya masugatan. O di ba? Kaya lang, sino ba naman ang aayaw sa pera? Ako lang yun siguro. Kaya nga siguro walang nag-offer sa akin dahil alam talaga na hindi ako basta-basta tatanggap ng ganun o offeran ako ng ganun kalaking pera. Imagine, 70K monthly, wala kang gagawin, magdadaldal ka lang, maninira ka lang ng reputasyon ng ibang tao, mayroon kang libreng sasakyan, mayroon ka pang kondominium. Tapos may parituki-tuki pa ng mukha, di bali na, ganito na lang mukha ko, okay lang yan. Kasi guys, sabi ko nga sa inyo, kahit anuman kahirap ang buhay natin, kung marunong tayong tumanggap, magiging masaya tayo. Kailangan tanggapin natin na ang buhay natin ay mahirap din. Kung mayroon man akong ginawang kapit sa patalim, hindi ganun, kapit sa patalim, nakakatakot. Siguro, kailangan ko talaga magbanat ng buto. Yun talagang nasa instinct ko, magtrabaho ako ng todo para kikita. Kung maliit man ang sahod ko, pero okay lang dahil ang trabaho ko naman hindi naman ganun kahirap. 'Di ba? Pero wala ka na lang talagang hindi ka talaga naghihirap ng todo, hindi ka nagbabanat ng buto, tapos nakakatanggap ka kung sa bagay ang pagbablog, maghihirap din 'yon. Ang pagsasalita, pagdadaldan, ako nakakapagod din kaya sa panga. Natutulo pa yung laway mo diyan, nagtatalsikan pa. Napapagod din yung isip mo, no? Pero kasi guys, kung parang kikita ka ng ganun kalaki para lang manira. Gusto mong kumita ng ganun kalaki sa paninira lang ng kapwa. Sisirain mo yung buhay ng ibang tao, ang pangalan ng ibang tao. Ay, ang saklap nun. Hindi ka man lang napagsabihan ng magulang mo kung paano ka rumispeto sa ibang tao o sa sarili mo. Kasi kung marunong kang rumispeto sa sarili mo, marunong ka rumispeto sa ibang tao. Hindi ka man lang napagsabihan ng magulang mo na matuto ka naman rumispeto sa nakakatanda sa iyo. O di ba? Kung ano man ang pinanggalingan ng pera na yon, wala na tayo doon kasi desisyon niya yon, buhay niya yon, bahala siya sa buhay niya. Pero yun nga sinasabi ko sa inyo nung nakaraang vlog ko na malaking matutunan natin, malaking bagay na naiwanan niya para matuto din tayo. Na huwag tayo magpapagamit, huwag na tayong kumapit sa patalim ng basta-basta lang. Lalo na pagbuhay, reputasyon ng ibang tao ang pinag-uusapan. 'Di ba?